Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon tatalakayin ko sa inyo kung sino talaga ang nagmamahal kay Hesukristo. Kami bang mga Muslim nagmamahal kay Kristo o kayong mga Kristiyano ang nagmamahal? No doubt, Christians worship Jesus Christ, pero hindi yan ang tinuturo ni Hesukristo to worship Him, kundi pagsunod sa nag-iisang Diyos. Bakit nasabi ko na kaming mga Muslim ay nagmamahal kay Kristo compared to the Christian? Dahil ang totoo lang, kung si Hesukristo ngayon buhay at mayroong huhuli sa Kanya, mas matamis namin mamatay kaming mga Muslim to protect Jesus Christ, our prophet, our beloved prophet. Kung buhay lang si Hesukristo ngayon, handa kaming magpakamatay para kang Hesukristo at lalaban kami sa mga kaaway ni Hesukristo. And remember, hindi kami maging Muslim if we do not love, honor, respect Jesus Christ. Hindi kami matawag na Muslim. Yan ang tandaan niyo mga kapatid. Sa Quran, kung babasahin niyo ang Quran, sa Quran, Surah 19, in honor of Maryam, the mother of Jesus Christ, chapter 19 of the Quran, pangalan ni Mary, the mother of Jesus Christ. At nabanggit mismo dito sa Quran ang nanay ni Hesukristo at ang lolo ni Hesukristo na si Imran. Tanungin nga ang Christian kung sino ang lolo ni Hesukristo, aywan ko kung alam nila. Sabi nila kilala ni Hesukristo. Challenge you, sino ang lolo ni Hesukristo? Nanay niya si Mary. So ang tatay ni Mary, sino? So kung ang tatay ni Mary, si Mary ay nanay, ang tatay ni Mary, lolo ni Hesukristo. Sino ang lolo ni Hesukristo? Okay. Sa Quran, sa Suratul Ali Imran, chapter 3, verse 42, sabi ng Allah, sinabi dito, Quran, chapter 3, verse 42, Ali Imran, translation, and remember, hinumdumi, sa Bisaya, hinumdumi. When the angel said, ang mga anghel nagsabi, kang Maryam, verily, katotohanan, Maryam, si Allah has chosen you, pinili ka ng Allah, Mary, purified you, nilinisan ikaw, purified you, and chosen you above the women of the nations. Of all nations, si Mary ang pinaka-above. Choosing you above the women of the nations. Ibig sabihin, sa lahat ng mga babae dito sa mundo, ikaw, Mary, above, pinakamataas. Nakita mo ang respect. Pero dyan sa Biblia, tinawag lang si Mary ni Jesus Christ, babae. Sino yung hinahanap mo? Babae. Yung prostitute din ang tawag, yung si Maria ang prostitute, babae rin ang tawag. Dito sa Quran, Allah has chosen. Sabi ang mga anghel, inutusan ang mga anghel, pagsabi nga, you Mary, you are purified. Nilinisan ka. Maging ulay, maging hinlo, putli. Gihimo kang putli. Gipili ka ni Allah. Choosing you above of the women of all nations. Dahil si Mary, bakit? Ang tanong naman bakit? According sa mga tafsir dito, si Mary, pinili siya ng Allah, inutusan ang mga anghel. Bakit siya above of all women? Dahil sa kanyang modesty, sa kanyang honor, sa kanyang innocence, sa kanyang conviction. Allah has chosen her because of her virtue over the women of the world. Ayon sa Tirmidhi. Record that Ibn Talib said, I heard the messenger of Allah say, marami itong mga salita tungkol kay Mary na talagang praising Mary above of all women. It's not a joke. Imagine, ito yung napapatunay na ang Quran ay hindi salita ng tao.
Dahil kung gawa-gawa ito ng tao or gawa-gawa ng Arabo, gawa-gawa ng ni Muhammad, bakit niya piliin si Mary above of all women? Bakit hindi niya piliin si Khadijah? Bakit hindi niya piliin yung nanay niya si Amina? Di ba? Kasi Arabo siya. Lahi Arabo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabiana yung nanay niya. Tatay niya Arabo. Bakit pa piliin niyang Jewish itong babaeng Hudiya? Nga above of all women? Imagine, ikaw ngayon nagsulat, ikaw si Buano ka. Tapos nanay mo, hindi mo piliin, nagpili ka ng isang Ilocano. Above of all women, Ilocano, ilagay mo sa ibabong, Ilocano above of all women, mas above pa sa iyong nanay, mas above pa sa iyong asawa, mas above pa sa iyong anak na babae, sabihin above of all women. Kung talaga ito sinulat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin niya ang asawa niya ang number 1 or ang anak niyang babae number 1 of all women. Ito isa lamang katibayan na ang Quran ay hindi ito gawa-gawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung ulitin ko, kung gawa niya, di si Mary, hindi niya ganun sa itaas dahil Hudiyo dugo niya Hudiyo. Pero hindi yan ang Allah. Hindi ito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naggawa sa Quran, kundi ang Allah ang nag-dictate nito. Ano pa? Ano pang katibayan na sa Quran chapter 5, Surah Al-Maidah, verse 22, sa translation in English, surely they have disbelieved. Wala sila disbelieve, hindi sila naniwala. Kasi sino nagsasabi? Allah is the Messiah. Kung sabi nila na Allah ay siya ay Messiah, si Jesucristo mao si Allah, son of Mary, Maryam. But the Messiah said, "O children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord." Ito. Verily whosoever sits a partner in worship with Allah, then Allah has forbidden paradise for him. Kung sino ang nagsamba na making partnership, ibig sabihin yung ang anak, sinatawag lang anak sa Diyos, ang partner ni Allah, ay sila forbidden sa kanila ang paraiso to him. And the fire will be his abode. And for the Valimon, itong mga polytheists, wrongdoers, there are no helpers. Itong mga tao nga nagsamba kay Jesucristo bilang si Allah o partner ni Allah, si Jesucristo, walang pag-asa sa kanila ang langit. Yan ang sabi ng Allah sa Quran, chapter 5, Surah Al-Maidah, verse 72. Sino ang nagmamahal ni Kristo? Balik tayo sa topic. Ang nagmamahal ang mga Muslim, ang mga Kristiyano, dila lang. Ang totoo sa puso nila, gusto silang mamatay si Jesucristo. Kami ayaw naming mamatay si Jesucristo. Dahil ang aming Quran mismo nagsasabi ng kasalanan sa Ama lamang. Walang sinong makapasaan sa kasalanan ng ibang kasalanan, kundi siya. Pero ang mga Kristiyano, gustong-gusto nila nga si Jesucristo mamatay. Dila nila mahal daw si Jesucristo. Pero ang puso nila, gusto silang mamatay, mapako si Jesucristo para maligtas sila sa kasalanan, para mahugasan ng kanilang kasalanan. Dahil yan ang katuruan ng mga Kristiyano. Ng dugo ni Kristo ay paglinis sa kanilang kasalanan. So lahat ng mga Kristiyano, pangarap nila, mithiin nila nga si Jesucristo ay mamatay para malinis ang ilang kasalanan. Sa amin, hindi. Hindi kami naniwala. Kahit ang God, ang Panginoon ay hindi mag-save sa iyo. Ang Diyos, He will not save you unless you will save yourself. Because sabi ng Allah, Inna Allah la yugayru ma biqaumin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah will not change the condition of the people unless people will change their condition. Sa kapanahonan sa Nineveh, the book of Jonah, nagbago sila, nagsisisi sila, nagrepent sila, nagtauba sila ang mga tao sa Nineveh. More than 120,000 according to the Bible, pinatawad sila. Ang unang tao magsisisi, si Haring David, according to your own Bible,